Ipinangaral ni Jesus ang pagkahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pa't hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na pook, at doon pinagsasadya ng mga tao, buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ilan nga ba sa atin ang nakaranas ng matinding paglapit? No? May mga karanasan tayo na talagang nagtutulak sa atin na magmakaawa sa Diyos, lumapit sa Diyos, at lahat na ng paraan ay ginawa na natin para lamang mapansin tayo o kaya mapakinggan tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin. Katulad ng lalaki dito sa kwento natin, isang ketongin. Kung tutuusin, hopeless case na ito. Kasi wala namang gamot sa sakit na ketong, at talagang kaawa-awa, kahabag-habag ang kalagayan ng isang taong may ketong. Kapag may sakit ka nito, hihintayin mo na lang talaga na mamatay ka. Wala ring ibang tutulong sa iyo at walang gustong tumulong sa iyo dahil nakakahawa ito. Kaya nga ang isang may ketong, mismong pamilya magtataboy sa iyo at ang buong komunidad ay paaalisin ka. Ilalabas ka sa bayan o kung mayroong mang pader ang komunidad, doon ka sa labas. At magmamakaawa ka lang talaga na manghingi ng pagkain. Lalayuan ka. Pero may mga bagay na talagang ang Diyos lang ang makakatulong, ang Diyos lang ang makakapagbigay kagalingan sa mga may sakit, katulad nitong ketongin na ito. Kaya lumapit siya kay Jesus at bawal na bawal yon, bawal din siyang lapitan, bawal din siyang hawakan, pero lahat ng ito ay, kumbaga, hindi pinansin ni Jesus. Kasi nahabag siya sa lalaking ito at lalong-lalo na, sabi ng lalaki, kung ibig po ninyo, gagaling ako. At napakasimple lang, ang sagot ni Jesus, gusto ko, gumaling ka. At yun na, gumaling na siya. So, ang Diyos ay nakikinig sa ating mga hinaing sa buhay. Nakikinig ang Diyos. Pero ang tanong, handa ba tayong makinig din sa Diyos?
Kasi nung pinagaling na siya, binigyan siya ng instructions, ano ang dapat mong gawin, pa-check up ka, pasuri ka para ma-declare na ikaw ay magaling na. Kasi yun ang panuntunan sa taong may sakit. Pero anong ginawa ng lalaki? Matigas ang ulo. Sinabi na kung ano ang dapat gawin, pero hindi niya ginawa, kundi ipinagsabi pa niya. May sariling dahilan, no, si Jesus kung bakit hindi kailangan i-broadcast yung kanyang pagtulong sa kanya. Kaya lang, yung lalaki, sa katuwaan niya, hindi niya pinakinggan si Jesus, mas pinagsabi pa niya. Kung kayan, sabi dito, hindi na makapasok si Jesus doon sa bayan, na mayroon siyang mas mahalagang dapat gawin, ang maturuan sila, maituro ang mabuting balita, pero ang lahat ay gusto na lang magpagaling. So ngayon, babalik ko ulit. Kadalasan, no, kapag mayroon tayong matinding kahilingan, talagang lahat ng simbahan pupuntahan natin. Lahat ng naririnig natin, ay doon ka kay Padre Pio, talagang mapaghimala doon. Ay doon ka sa Manawag, doon ka sa Quiapo. Yung iba, lalakad pa ng paluhod, gigising ng maaga, talagang magsasakripisyo. Yung iba, pupunta pa ng Ubando, kung pesta, magsasasayaw pa yan. Lahat. Pero bakit nga ba ang tigas ng ulo natin? Pag gumaling na, balik sa bisyo. Pag gumaling na, balik na naman sa masamang ugali. Pag gumaling na, ano ba nangyayari? So, ang Diyos marunong makinig sa ating mga kahilingan. Ang tao dapat matutunan natin kung paano makinig sa Diyos. Amen?